So for today's video mga pare koy, ipakita ko lamang sa inyo guys ang isa sa mga gawain natin dito sa probinsya, no. So syempre buhay probinsya. So ito yung mga ginagawa natin noon at nagagawa pa rin naman natin ngayon. Sino yung nakaka-relate ng ganitong buhay dito sa probinsya? Alam ko maraming mga nakaka-relate, lalo na yung mga nanirahan dito sa probinsya, no? Sa mga liblib na lugar, yung mga malalayo na sa bayan, di ba? Noon kumukuha lang kami ng inumin, ayan, panghugas ng plato, syempre, pangsaing, ay sa mga ganitong balon na may tubig. Bukal kasi yan, galing yan sa lupa talaga. So masarap yung tubig sa ganitong lugar, malamig. Pero ngayon, syempre, uso na yung may mga nag-level up na siyempre ang panahon, so may mga hose nang ginagamit, gripo, ganun. Isa po ito sa mga gawain noon ng mga panahon pa natin, mga kabataan pa natin, na araw-araw ganito yung nagiging buhay natin. Sa umaga, kagaling school, hapon, tanghali, kailangan mo mag-igib para meron ka pa saing at pang inom, di ba? Pero ngayon guys, i-real talk natin, ang mga kabataan ngayon, mahirap mo nang utusan na mag-igib ng ganito. Lalo na pagka medyo malayo yung iigiban mo sa bahay mo, medyo mahirap na. Pero bilang ikaw, isang magulang, kailangan mong mapasunod pa rin yung mga anak mo sa mga ganitong gawain. Kaya lang minsan, mararamdaman mo, siyempre, mahal mo yung mga anak mo. Iba na kasi ngayon ang panahon, millennial na eh. So minsan, kapag nakikita mong nahihirapan, maaawa ka na lamang. Parang masasabi mo sa sarili mo na parang di balik ako na lang makaranas ng ganyan kasi naranasan ko na yan. Iba na kasi ang panahon ngayon, millennial. Ibig sabihin kasi talagang iba na, nag-level up na. So mas ginugusto ngayon ng mga kabataan na gawin is siyempre mag-gadget or cellphone, siyempre mag-internet. So ganun na po ngayon. Pero kailangan pa rin ng gabay ng mga magulang ang kabataan ngayon kasi marami ngayong kabataan na sobrang iba na ang ugali. Pag inutusan mo, umaangal na, umaangil, nagagalit na sa'yo. So ibang-iba na ang mga kabataan ngayon. Kaya kailangan pa rin ng disiplina ng magulang. Hindi pa rin kailangang mawawala yung pagdidisiplina sa mga kabataan ngayon. Kaya kung kukumpara natin ang mga kabataan noon saka ngayon, mas masarap maging bata ngayon. Alam niyo kung bakit? Kaya ako nasasabing masarap ang buhay ng mga kabataan ngayon. Kasi ito na yung mga gawain nila ngayon. Mag-aral, mag-cellphone, maglaro, basketball, tambay, sama sa mga barkada, outing, overnight, kung saan-saan. Higit sa lahat, yung pagdating mo sa bahay o pag-uwi mo sa bahay, yung kakain ka na lang. At tatanungin mo, Ma, Pa, ano pong ulam? Kaya sa mga kabataan ngayon, ang masasabi ko lang, mag-aral kayo mabuti nang hindi nyo ma-experience yung ganitong buhay. Kung ayaw nyo ng ganitong buhay, mag-aral kayong mabuti. Ito para sa inyo to. Dahil yung mga gawain namin noon, hindi nyo kakayanin at hindi nyo kayang pantayan yung mga ginagawa namin noon. Kaya mga kabataan, makinig kayo. Legit yung pagod. Kaya kayo, sa mga kabataan dyan na hindi naranasan yung panahon noon dito sa probinsya, yung kinakailangan mo mag-igib para mayroon kang pansaing, inumin, ayan. So siyempre pangpaligo, panglaba. So isa lang dapat nyo gawin guys, sa mga kabataan, mag-aral kayo mabuti hanggat kaya ng magulang ninyo, kasi yun lang ang tanging pwedeng ipamana ng isang magulang, lalo na yung mga mahihirap. Ang may pinag-aralan kayo na kahit saan kayo pumunta, sa kabilang buhay man, ay dala-dala nyo. Iiwanan ko kayo ng isang kasabihan. Ang lumakad ng matulin, sa simbahan din ang tuloy. Parang may nalo. Tama naman yun. Malakas ang panahon yun, diba?